mga nakaraang linggo, no? In the past 2 Sundays, we have tackled about the fear of the Lord. Amen? Sabihin niyo nga po, fear of the Lord. Ano nga po ulit ang takot sa Diyos o fear of the Lord? Hindi po yan yung terror na takot, kundi ito ay amazement. Tama po? Awi. We are so amazed. Amen? By who the Lord is. Amen? Kayo ba ay namamangha sa Diyos? Sino po namamangha sa Diyos? Amen? Lahat po ng nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ma-amaze o hahanga sa Diyos. Isang bagay na hahanga ka sa Diyos ay kung paano Kanya binago. Kung paano Kanya minahal. Amen? Kung paano Siya nagsakripisyo, nag-alay ng Kanyang buhay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen? So if you are amazed by God, you would have the fear of God. Kasi ayaw mo siyang mawala sa iyo. Ganun yung paghanga mo sa Diyos, kaya meron kang takot sa Kanya. Takot na mawala siya sa buhay mo. Amen? Okay? And by saying that, alam nyo po, kalaki po ng fear of the Lord is yung the reverential fear of the Lord. Ano pong ibig sabihin nun? You give God the highest respect. Amen po ba? Like what I've said or we've discussed in the past 2 Sundays, kapag ang isang lugar ay mayroong high respect sa Diyos, nagmamanifest po doon ng Kanyang presensya. Hindi lang po sa loob ng simbahan yon, mga kapatid. Pwede po mag-manifest ang presensya ng Diyos while you are driving your car, while you are commuting sa jeepney, sa bus, sa taxi, sa tricycle, nagbibisikleta ka, nagmomotor ka, you can experience the manifest presence of God if you have the fear of the Lord wherever you go. Kahit nag-aaral ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit nagnenegosyo ka, you can experience the manifest presence of God because you fear the Lord. What is the fear of the Lord? Mga kapatid, alam nyo po ba, pag meron kang fear of the Lord, you have this awareness. Sabihin nyo nga po, awareness. Anong Tagalog ang awareness? Pagiging aware. Ano ibig sabihin? Ano sa Tagalog ang aware? Tingnan nyo nga sa online, baka may nagre-reply, Kuya Dave, baka meron tayong mga English. Yun, kamalayan. Hallelujah. Yan ang Pastor Dave talaga. Oh. Awi. Glory to God. No? Kamalayan. Diba? Kamalayan na nandiyan dyan ng Diyos. Amen po ba? You have this awareness that God is there. Kaya nga po, pag meron kang fear of the Lord, meron kang fear na mag-browse ng kung ano-ano sa cellphone mo. Amen? Pag meron kang fear of the Lord, meron kang kamalayan na kung ano yung pinopost mo sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, nakikita ng Diyos yon. At alam niya kung ano yung nakalulugod sa hindi. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ni Moises doon sa mga Israelita in the wilderness, sabi niya, meron 2 bundok siyang inakyat. Okay? Yung isa, Mount Gerizim, yung isa nalimutan ko yung pangalan eh. Doon sa 2 bundok na yon, he pronounced sa Gerizim yung blessing. Doon sa isang bundok, yung curse. Naunawaan po ninyo? Okay. Ang sabi ni Moises sa kanila, ngayon, sinabi ko na sa inyo yung tama at mali, yung buhay at kamatayan. Piliin nyo yung tama. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, piliin mo yung tama. Tama ba yung pinopost mo sa Facebook? Sa Instagram? Sa TikTok? Sa Messenger Notes? Ha? Tingnan nyo nga yung mga pinagpo-post ninyo kung nakakalugod pa kay Lord yon. Yung mga binabrowse natin, nakakalugod pa kay Lord yon. Pag hindi nakakalugod kay Lord, burahin mo na. Ay, Pastor, ang daming likes na nung video ko eh. Nakakalugod ba kay Lord? Nakakalugod ba kay Lord? Wala na sumagot. Doon na nga ako sa kabilang church talaga. Magtatayo na ako ng church sa Carmona. Baka mas maraming mag-agree doon. Amen?
Buti na lang, bagong charge yung e-bike. Kayang-kaya pumunta ng Carmona. Doon na ako titira. Kidding aside, mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Diyos na magkaroon ng takot sa Kanya because ang babalikan ni Lord, sabi ng Efeso chapter 5, in verse 25, 26, and 27, a glorious church. Sabihin nyo nga po, glorious church. Maluwalhating iglesia. Okay? Ano ba yung mangyayari pag dumating si Lord? Mayroong kasalang magaganap. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kasalan. Doon sa kasalan po na yon, syempre, ang pakakasali ni Lord yung church. Amen? At ang church na gusto niyang makita, madatnan pagdating niya is a glorious church. Kailangan malinis. Sabihin mo sa katabi mo, malinis. Diba? Malinis ang isip, malinis ang puso. Amen? Malinis yung mga pinopost sa Facebook. Kung ano-ano mang social media yan, malinis. Amen. Oh. Alam nyo, kahit di ko nakikita ni Lord. Kaya burahin nyo na. Amen? Amen po ba? Anong sabi ng Bible? Ang paghatol ng Diyos nag-uumpisa hindi sa mga tagalabas. Nag-uumpisa ang paghatol ng Diyos sa loob ng church. Basahin niyo po Bible ninyo. Tayo po, mga Kristiyano, o binabasa mo yung Bible mo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang alipin o ang kanyang lingkod na nakakaalam ng kanyang kalooban, ngunit hindi niya ginawa, ay makakatanggap ng matinding kaparusahan. Hello? Hindi ko po kayo tinatakot, sinasabi ko lang po ang totoo. Dahil the truth will set you free. Amen. Sabi mo sa katabi mo, the truth will set you free. Ayan. Okay? Let us all bow down and pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming sinasamba at pinupuri, O Diyos. Ikaw ang Diyos sa iglesyang ito, Panginoon, sa church na ito. Ikaw ang aming sinasamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Sa pagsama ng iyo pong banal na Espiritu, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa mahabagin mong trono. Kami, O Diyos, ay kaawaan mo, Panginoon, na sa umagang ito ay mabigyan mo kami ng kaunawaan, ng karunungan, ng pagkaintindi, ng bukas na puso para sa iyong mga salita na maririnig po namin sa umagang ito. At dalangin po namin, Lord, maluwalhati ka namin sa isip, sa puso namin sa umagang ito, Panginoon. Alisin mo lahat ng mga sagabal, lahat ng mga distractions sa aming buhay, sa isip namin, Panginoon. At tulungan mo kami na kami ay makapag-focus, Lord, na makapakinig sa iyong kalooban sa umagang ito. Maipamuhay namin ito, Lord God, mabigyan ka namin ng kaluguran sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. And before I go on, I just want us to welcome si Brother Gerald Vinyas and si Sister Angelica Ann Adonais. Amen. Ayan, sila po ay invite ni Kuya Mark or Pastor Mark. No? Si Kuya Mark po ay may lagnat. Nag-chat po siya sa akin kanina, so he couldn't come today. So we are praying for healing para sa kanya. Amen? Hallelujah. Sa umagang ito, tayo po ay may bagong pag-uusapan. We will talk about the river that will never run dry. Amen? Nakita niyo ba yung ilog dito? Nakita niyo yung ilog dyan? Natuyo na ba yan? Bumaba na halos matuyo-tuyo yan nung medyo kabataan ko. Pero hindi talaga siya yung tuyot na tuyot. Pero mayroong mga ilog na talagang natutuyot. Okay? May mga ilog talaga na sa mahabang panahon nagbibigay siya ng tubig pero kalaunan na tumigil yung supply na ng kanyang tubig. Lahat po ng source ng tubig sa mundong ito, okay? Kung gugustuhin ng Diyos, kaya niyang pahintuin lahat. Naunawaan po natin.
But then again, there is a river that never run dry. Kahit anong mangyari sa mundong ito, merong ilog na hindi matutuyot. Okay? Gusto niyo ba nun? Okay? So, before I go on, gusto ko lang sa inyo mag-testimony about si Lord kasi He never runs dry. Amen po ba? Our Lord never runs dry. Hindi siya nauubusan, kumbaga. Okay? Let me give you just a short and quick testimony. Hindi ko alam kung anong year ito, but pastor na kami noon. And hindi pa naman ganun kalaki yung aming finances mag-asawa. And during that time, dry yung aming finances. As in, parang zero, I think. No? Parang wala talagang budget. Okay? So, ang ginawa ko po noon, parang I just went on sa mga notes ko ng preaching para pag-aralan, balikan. Yan. So, habang nagbabrowse ako ng mga notebook ko, may isang notebook ko noon na pagbukas ko, nagulat ako, merong magkano yan? 700 pesos. 2 years ago lang. O, dito pala yun. Dito na pala yun, no? 2 years ago. Ayan. Kasi hindi ko na naalala eh. So, that was 2 years ago according to my lovely and beautiful wife. Di ba? Okay? So, zero kami, zero. Pagbukas ko nung notebook doon sa bahay, magbabrowse lang ako, magre-review ako ng mga preaching notes ko, may nakita akong 700. Yung pala i-love gift sa akin noon pa, na hindi ko nabuksan. 700 pesos. Grabe si Lord, ano? Amen. Amen. Okay? So, and then just this week, meron kaming binisita. Kung kilala nyo si Micah, sino nakakilala kay Micah? Okay? So, si Micah po, binisita natin sa PGH. No? So, wala naman kaming talagang budget na malaki for food during that day. Actually, nagre-request pa nga ako kay Mrs. eh. Kasi galing kami ng Divisoria, no? Sabi ko, asan na yung pagkain? Kala ko bumili ng pagkain. Pero binili naman ako ng siopaw. Ayan. Okay. Ngayon, after ng Divisoria, pumunta kami ng PGH para ipag-pray si Micah. Kasi po si Micah merong heart condition na parang may butas yung kanyang puso. So, pinag-pray po natin yung bata. And after we prayed for her, paglabas namin ng PGH, may pila doon sa labas. Mahabang pila. Tapos yung mga tao, nagkakandara pa, pumila doon sa Tapos nakita ko, ay narinig ko pala muna, may worship song na tumutugtog. Tapos may pila, may pila doon, di ba? Entrance ng PGH. Tapos sa loob, pag mo lang ng guard, paglagpas mo lang ng guard, doon yung pila. Ang daming tao, nagkakandara pa yung mga tao. Sabi ko, may dala-dala isang Jollibee, may dala-dalang McDo. Sabi ko sa kanya, magkasabay kasi kami na nag-pray kay Micah. Sabi ko, pila din tayo doon. Sabi niya, nahihiya daw siya. Di labas kami. Buti nakasalubong namin si Ate Mean. Sabi ni Ate Mean, nakasalubong namin si Ate Mean, may dala-dala siyang McDo. Grabe. Sabi niya, Pastora, pila kayo doon. Libre yung Jollibee. Ayun. Di pumila kami. Okay? So, nung pagpila namin, nandoon na kami, magre-receive na kami ng Chicken Joy. Sabi nung babae, sabi niya, God bless you po, God bless you po. Tapos tinanong ko siya, ano pong church ninyo? Kasi nagpapatugtog ng worship song eh. Tapos sabi nung babae, sabi niya, Revelation City Church. Ayan. So, God bless Revelation City Church for doing that ministry. Okay? Palakpakan naman natin si Lord. So, anong natutunan natin doon? Pag sumunod ka kay Lord, pakakainin ka niya. May libre pang dessert. Kasi paglabas namin, mayroong ice cream. Libre din. Di ba? Di ba? Kapag sumunod ka kay Lord, hindi ka magkukulang. Sinasabi ko po sa inyo. No? If you walk by faith, okay? Kung susunod ka ng may pananampalataya, and my God shall supply all your needs according to His riches. Di ba? Maghihimala na lang bigla si Lord pag sumunod ka sa Kanya. Kasi He is the Lord who never runs dry. Amen? Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Ngayon, pag-usapan po natin ito. Okay? So, meron akong mga certain questions na nilapag dyan. So, ewan ko kung nandiyan ba ko, Dave? Mga questions, wala.
Ayan, okay. So why do people find it hard to be free from sin cycle? Sa Tagalog, bakit po maraming tao ang nahihirapan na kumawala o maging malaya sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan? Bakit kaya? No? Katulad ng lust of the eyes, lust of the flesh, or pride of life. Okay? Sino ba naka-experience sa inyo ng paulit-ulit kayong nahuhulog sa kasalanan? Lahat tayo. Tama? Paulit-ulit na lang. Diba? Halimbawa, huminto ka ngayon. Talagang nag-decide ka, meron ka pa nung January, bago pa mag-January, meron kang sinulat na New Year's resolution. Natupad mo ba lahat? Hindi po, Pastor. Diba? Meron tayong mga pinangako sa Diyos na sabi natin, tutuparin natin, titigilan ko na, pero during the course of the time, sa buong taon, nahulog na naman tayo doon sa kasalanan na yon. Diba? Merong pangkanta sila, no? Pasumpa, sumpa ka pa. Diba? Alam niyo ba yung kantang yon? Oh, alam niyo na yung edad ko. Okay? So, meron tayong mga certain habits na gusto natin ng kumawa pero hindi natin magawa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Okay? Why are people discontented? Nasaan na yung anointing ko? Nawawala yung anointing ko sa nagpunta. Hallelujah. Bakit po maraming tao ang anong Tagalog ng discontented? Walang kakontentohan. Hindi marunong makontento. Bakit kailangan nila na kailangan meron ako nito. Kailangan ganito ako. Okay? Third, why is it that people are willing to spend their money and time on entertainment? Magkano na po ang sine ngayon? 300 plus, wala nang 200. Tama ba? 300 plus na. Tapos, nanonood ka na nga ng sine, meron ka pang Netflix subscription, meron ka pang Disney Plus, ano pa ba? HBO. Sari-saring subscription para lang ma-entertain ka. Naunawaan po natin? Okay? So, time. You are willing to spend hours and hours of your life, of your attention on entertainment sa pag-aakala na you will find joy in that. Diba, halimbawa, ganito na lang. Galing ka sa trabaho. Okay? A long day of work. Pag uwi mo sa bahay, imbis na hanapin mo sa pamilya mo yung ligaya mo, yung kasiyahan mo, hinahanap mo sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, kung saan-saan. Imbis na kausapin mo yung asawa at mga anak mo, nag-browse ka lang sa cellphone mo. Sabi mo sa katabi mo, diba? Tapos sasabihin mo pa, ito na nga lang yung time ko mag-browse eh. Kasi naging dahilan ko din yun eh. Kaya alam ko. Ito na nga lang yung time ko eh. Okay? Sometimes, they even go beyond their capacity. Okay? Minsan wala lang ang pera. Kaya pa rin niya maglabas ng pera. Kaya niyang mangutang para mag-enjoy siya. May tinatamaan na, may ngumingiti na. Glory to God. Okay? Some are rejected. Kaya pala nila ginagawa yon. Merong mga tao na po sila naghahanap ng attention, naghahanap ng joy and happiness sa kung sino-sino at kung saan-saan because they have history. Sabi mo sa katabi mo, do you have history? Meron ka bang history ng rejection? Marami po sa kanila are abused or were abused. Marami din sa kanila were taken advantage of. Sa kanilang kamusmusan, sa kanilang kainosentehan, sila po ay na-taken advantage. Sila ay naikumpara sa ibang mga tao, sa kapatid nila, sa kaklase nila, sa kaibigan nila. Tama? At marami din sa kanila, hindi po na-experience ang totoong love and joy sa loob ng bahay. Hello? Hindi nila na-experience yun.
That is why these people, when they grow up, they are discontented. Hanap sila ng hanap. Saan ba ako matatanggap? Tama? Because there is a void in these people's hearts na hindi mapuno. Diba? Halimbawa, yung iba ang ginagawa po, alam niyo po ba, para mapuno yung kalungkutan nila, nagwawalwal sila. Sorry for the term, ha? Totoo yung term na yun. Ano ibig sabihin ng walwal? Diba? Hanggang tumumba ka. Inom ka. Tama? Yung iba naman kinukuha sa droga. Yung iba naman kinukuha sa mga bisyo. Yung iba kinukuha sa mobile games. Tama? Kasi hindi sila masatisfy eh. Pero alam niyo po ba yung mga bagay na yon, pagka naubusan ka, titigil din lahat yun eh. Tama po ba? Okay? So, many people are not aware that they are really suffering in spite of the joy they are experiencing. The temporary joy. Tama po ba? Yung pagiging high. Ako naranasan ko ding maging high sa alak eh. Temporary lang yan. Pag nawala na yung high natin sa alak, ano na nangyayari? Malungkot na naman. Tama po ba? Naranasan nyo na rin po ba na maging high ang inyong emotion kasi in love na in love ka? Diba? Merong mga ganon. Yun ang hinahanap naman ng ibang tao. They want to experience this emotional high of being attached to a person. Pag nagsawa na sila sa isang tao kasi nakakasawa na yung mga sinasabi mo, nakakasawa na yung mukha mo, yung amoy mo nakakasawa na, lilipat na naman siya sa iba. Because this person wants to experience new experience doon sa tao. Amen? Na hindi mabigay ng tao, kaya lilipat siya sa iba. Now, ang sabi dito, they hide their pain through concealment. Tinatago nila yung totoong sila, yung nararamdaman nila. Paano nila ginagawa? Yun nga, it's either nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, nagbibisyo, nagbababad sa internet, nagbababad sa Netflix, nagbababad sa games. Na-experience ko po lahat yan eh. Naging addict din po ako sa Dota noon. Although mahal ako ng magulang ko, pero meron akong hinahanap na wala sa buhay ko ba? Akala ko, yung saya na nararamdaman ko pag nasa tropa ako, hindi kayang ibigay ng magulang ko, ng pamilya ko, kaya hinanap ko sa tropa ko. Kaya doon ako natutong mag-inom, magsigarilyo, mambabae. Okay? So, yun yung mga vision na naranasan ko dati kasi akala ko doon ko mararamdaman yung saya, yung satisfaction, kumbaga. Okay? Hindi natin alam na kaya natin pala siya ginagawa noon o nagagawa hanggang ngayon because we are broken. Broken. Sabi mo sa katabi mo, broken. Alam niyo po ba, sabi ng Bible, we are all parang clay and He is the potter. Naunawaan po ninyo? Tayo po na hindi nakakilala sa Panginoon ay parang mga basag na mga paso. Kahit anong lagay ng tubig sa atin, hindi siya napupudo kasi broken tayo eh. Naunawaan? Unless na ayusin ni Lord yung buhay natin, hindi tayo masasatisfy ng mga bagay sa mundong ito. Naunawaan po natin? Kahit na anong lagay sa atin, pera, kasikatan, maraming boyfriend, maraming girlfriend, hindi yan masasatisfy kasi you are broken. Hello? Kaya sometimes ang ibang tao po they seek attention. Ito huwag kayong ma-offend. Sometimes these people are kulang sa pansin. Kaya they are seeking attention. Hindi ikaw yun, ha? Amen? Tingnan nyo, ha? Ang isang taong contented sa attention ng Diyos sa buhay niya, that person, hindi na siya maghahanap ng ibang avenue para masatisfy siya. Tama po ba? Pero pag hindi ka satisfied o contented kay Lord, kung saan-saan ka pupunta, kung ano yung gagawin mo sa buhay mo para makontento ka. Tama po ba? Kita ninyo, mag-browse kayo sa Facebook mga 10 years ago. Di ba natatapos? Sino dito yung may Facebook 10 years ago na? Nagbabrowse na. Di ba pagka-scroll mo ng mahaba, parang wala ka na makikita dito, tapos na.
Pero ngayon, kahit anong browse mo, kahit makalimang oras ka dyan sa Facebook, kahit anong scroll mo, hindi nauubos. Tama? Tingnan nyo sa TikTok eh. Nauubos ba yung mga nag-create ng content? Wala nang katapusan. Because, alam nyo po ba that Satan wants you to be entertained so that you will not seek God as your source of life, as your source of blessing. God wants you to be busy. Satan wants you to be busy, being happy, so that you will not seek God. Kaya ngayon yung isang temptation ni Satanas kay Lord. Kung sasambahin mo ko, lahat ng mga nandito sa mundo, ibibigay ko sa'yo. Entertainment, fame, money, happiness, joy, girlfriend, boyfriend, anything I will give you. Just worship me. Ang pagsamba kay Satanas, hindi literal na lumuluhod ka kay Satanas. Ang gusto kasing gawin ni Satanas, you worship yourself. My feelings are important than yours. My body, my rules. Hello? May kanta si Bon Jovi dyan eh. Alam niyo ba yon? It's my life. It's now or never. Diba? Yun yung thinking ng mga tao na dinaya ng dyablo. These people think na pag inuna niya yung sarili niya, love yourself. Alam niyo ba sa Bible, naka-ano na yun, naka-prophesy na siya, that in the last days, the love of many towards God will grow cold. Bakit? Because their affection towards God ay nalihis sa ibang mga bagay. Saan napunta? Saan napunta? Hindi sa moon. Saan napunta? Tingnan nyo to. In 2 Timothy chapter 3, verse 1. Hanggang verse 4. Tingnan niyo po ito ha. Dito napunta yung kanilang affection. Imbis na ang mahalin nila ay ang Diyos, ang minahal nila ito. Sabi diyan, but know this. Sabi mo sa katabi mo, alamin mo ito kapatid. Sabi mo sa kanya, kalabitin mo, alamin mo to. Okay? Pakipaupo lang po yung mga bata natin para makapag-focus tayo sa Word of God. Thank you. Sabi diyan, but know this, that in the last days, sa mga huling araw, perilous times will come. Okay? Panahon ng kaguluhan. Sabihin niyo po kaguluhan. Ano yung makikita natin sa panahon ng kaguluhan? Sabi diyan sa verse 2, tingnan niyo ha, for men will be lovers of themselves. Kita niyo po yun? Yung phrase pala na love yourself, love is love, ay contrary sa salita ng Diyos. Naunawaan po natin? Hindi po masama na mahalin mo sarili mo. Kasi hindi mo naman magagawang mahalin ng ibang tao kung hindi mo rin mahal sarili mo, di ba? Kung hindi mo maalagaan sarili mo, paano mo maalagaan yung iba? Pero kasi yung sinasabi dito na lovers of themselves, this is selfish love. Siya lang yung importante. Ako lang dapat yung importante. Wala ng ibang tao. Naunawaan po ninyo? These are people na narcissistic. Sabihin nyo, narcissistic. Kilala niyo ba si Narciso? Si Narciso or si Narciso, doon galing yung narcissistic na karakter. Si Narciso kasi sa istorya, si Narciso daw ay pumunta sa isang ilog na banayad ang kanyang agos. At pagsilip niya doon sa ilog, nakita niya yung sarili niya. Pagkakita na doon sa sarili niya, doon sa ilog, yung reflection niya sa ilog, ang sabi doon sa storya, na-in love siya doon sa sarili niya. Totoo.
Na-inlove siya sa sarili niya. Sabi niya, sobrang pogi ko. Kaya kapag sasabihin nyo, ang pogi-pogi ko, sabi, ano na lang, sa iba na lang dapat manggaling, wag na sa'yo. Diba? Oh. Yun. Anyways, ganun yung narcissistic. Mahal na yung sarili nila. Anyways, let us move on. Sabi diyan, lovers of money. No? Lovers of money. Gustong-gustong yumaman. Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, di sumusunod sa magulang, hindi mapagpasalamat, hindi mabubuhay ng banal. Verse 3, unloving, unforgiving, hindi nagpapatawad, slanderers, mapanirang puri, without self-control, brutal, despisers of good. Verse 4, traitors, headstrong, mga mayayabang, mga traidor, sabi diyan, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ano yung tatlong love na pumalit dun sa love of God? Love of self, love of money, and love of pleasure. Akala po ba natin masasatisfy ka dun sa tatlo na yon? Do you think you will be satisfied in those three things? Do you think na pag na-pleasure ka ng 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 3 hours, kung saan man source ng pleasure na yan, do you think that will satisfy you? It didn't satisfy me. Sabi ng Isaiah chapter 55 in verse 2, why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Now, when you think of wages here, hindi lang literal na pera, kundi yung time mo. Bakit mo winawaldas yung salapi mo, yung time mo, yung talento mo sa hindi naman makapagbigay sa'yo ng satisfaction? Only temporary satisfaction. Bakit nga ba tayo paulit-ulit sa mga ginagawa natin? Bakit di tayo Sabi ni Lord, listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Sabi niyo abundance. Sabi niyo abundance. Ano yung sabihin ng abundance? Kasaganaan. Ano yung gagawin mo para masatisfy ka ni Lord? You listen to Him. Makinig ka kay Lord. Amen po ba? Matigas kasi ulo natin eh. Madalas, matigas ang ulo natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Madalas, matigas ang ulo natin, kaya pag na-hurt ka, iiyak ka na naman. Hello? Sa katigasan ng ulo mo, iiyak ka, minsan sisisino pa Diyos. Maraming tao ganyan, sinisisi Diyos sa problema nila na sila mismo ang gumawa. Hello? Kailangan po maging aware tayo mga kapatid na yung suffering na dinadanas po natin, hindi kasalanan ni Lord yon. Hello? Yugyugin mo yung katabi mo. Mag-ising ka na. Yugyugin mo. Please. Yugyugin mo. Gumising ka na. Yung problema mo sa buhay, alam nyo po, ang sanhi lang niyang problema mo sa buhay, yung hindi mo pakikinig at pagsunod sa Diyos. Hello? Ay, sa Carmona na talaga ako nito next week. Napakahina. Hello? Kung gusto po natin, sabi diyan, no, yung soul mo, ano ba yung soul mo? 'Di ba yung ikaw talaga ito? Yung physical thirst mo, hindi masasatisfy ng kung ano-ano 'yan. Except yung soul mo talaga, kasi ikaw yung soul mo, hindi ikaw tong katawan mo na to. Hello? Dapat kasi yung soul natin, yun yung ating sinasatisfy. At ang soul po natin hindi masasatisfy ng sex, drugs, and rock and roll. Sabi ko po sa inyo, pwede niyong tikman lahat ng babae o lalaki sa mundo, but you will not be satisfied.
Bigyan ko kayo na example. Merong basketball player, NBA player. Dahil sikat siya, lahat ng cheerleader ng basketball team, ginawa niya. Ano nangyari sa kanya? Naging masaya ba siya? Sa tingin niyo? Alam niyo po ba sa ano to, sa balita, di ko lang sigurado kung ano pangalan nitong basketball player na to, pero mas sikat na tong basketball player na to, nagkaroon siya ng sakit. Sexually transmitted disease. Diba? Ayun. Anyways, mayroon namang mga tao hinanap sa bisyo. Ano nangyari sa kanila? Bata pa, mayroon na silang lung cancer, mayroon na silang liver cancer, may stomach cancer. Bata na bata pa. Kasi akala natin, ma-enjoy, no? Pausok. Cool. In. Oh. Not until na yung sakit. Alam niyo po ba, chain smoker ako dati. Hindi ako huminto ng paninigarilyo. Ibig sabihin, pag naupos na yung isa kong sigarilyo, dapat may sisindihan ako ulit isa. Hindi ko na itigil yun kung hindi ako nagkaroon ng sakit. At ang gamot doon sa sakit ko ay mahal. Isang tablet, 400 pesos. 3 times a day kong iinumin yun. So, nung natapos kong inumin yung gamot na yun, hindi na talaga ako nagsigarilyo. Ang mahal ng gamot eh. Ano pipiliin mo? Maggamot ka ng 1,200 per day. Computein mo nga yun sa isang buwan, magkano yun? More than 40,000, I think. Sa isang buwan. Dahil lang sa pag-yosi mo. Eh noon, ng yosi, 2, 3. O, aantayin mo ba ba? Magkasakit ka? Tanungin mo nga yung katabi mo. Aantayin mo ba na dumating yung time ng pagsisisihan mo? Kahit vape. According to studies, marami na ngayon may lung cancer dahil sa vape. Okay? Your body is the temple of the Holy Spirit. Alagaan nyo yan. Huwag nyong tapunan ng basura. Huwag nyong gamitin sa basura. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Pastor. Our story ay naka-base dun sa Book of John chapter 4 verse 1 to 26. And for the sake of time, di na natin babasahin yung buo. Kasi napakahaba yan. Basahin nyo na lang sa bahay ninyo. May Bible naman kayo, di ba? Okay? So, mag-take down notes din kayo dito sa pag-aaralan po natin. Intro lang yung kanina. Pero bibilisan lang natin to, huwag kayong mag-alala. Meron akong sinulat dito that there are 3 types of thirst. May 3 uri ng kauhawan. Hindi ko lang nailagay dyan sa ating slide, but I want you to take note on this. No? Isulat nyo po ito. 3 types of thirst. Number 1 is physical. Yung physical thirst can be quenched through water. Tama po ba? Mapapawi ang uhaw mo physically through literal water. Number 2, emotional thirst. Ano po yun? Masasatisfy lang po siya through attachment of any kind to people, things, or experience. Amen? Masasatisfy po yung emotional thirst. Lalo na sa mga kababaihan. Di ba? Kasi ang ladies ay masyado silang emotional. Para masatisfy, alam niyo po ba, para masatisfy yung kanilang emotion, they need to hear things. They need to experience things from a certain person para masatisfy yung emotion niya. Amen? Okay? Although, kaming mga lalaki, nangangailangan din ng emotional satisfaction. Gusto rin namin nakakarinig na we are important. Tama? Na guwapo kami. Na macho kami. Diba? Tama ba? Mga lalaki dyan? Ang tali-talino namin. Yun ang gusto namin marinig. Hindi yung sasabihin, ano ba yan? Mali ka na naman. Hindi yun ang gusto namin marinig. Mag-aaway talaga tayo. Babatukan pa kita. Hindi, joke lang.
No? Hindi, joke lang yan. Okay. Number 3 is spiritual thirst. And that could only be satisfied through supernatural means. Kaya nga po, tingnan nyo ngayon ngayong generation natin na ngayon, marami ang nagsasangguni sa supernatural. Meron ng New Age. Diba? Hanggang ngayon, may sumasangguni sa manghuhula, sa horoscope, sa zodiac sign. Sa demonyo yung mga yan. Kasi akala nila, merong mas higher supernatural experience apart from God. Akala ng mga tao, ang destiny nila ay nakaayon sa mga ayos ng bituin sa langit. Hello? Yung iba pa nga, meron pang ako, year of the snake ako. Year of the rat, year of the horse, year of the monkey, palamukang unggoy. Hindi tayo naniniwala sa mga ganon. Ang may alam lang ng destiny mo ay si Lord. Hindi yung zodiac sign, ang lucky color for today is red. Kaya magre-red ka, hindi po tayo naniniwala doon. Wala sa Bible noon. Amen? Glory to God. Now, ito, meron ako sa inyong ipapa-fill in the blank. Okay? If I could just blank, then I would be happy. If I could just blank, I would be happy. Ano kaya yung nasa blank na yon? Sige, pwede sumagot kahit dalawa sa inyo. If I could just blank, I would be happy. Kung magiging ganito lang ako, magiging masaya ako. Sino gustong sumagot? Okay, matakot, walang maling sagot. Si Jello, pakibigyan ng mic. Kung magiging ito lang ako, magiging masaya na ako. Maraming pera. Maraming pera, wow. Ano yun? Anong halaga ng maraming pera na yon? Million. Milyon. Anong milyon? 1 milyon. Maliit lang yon. 100 million. 100 million. Magiging masaya ka na doon. Magiging masaya ka na doon. Ibig sabihin, lower than that and more than that, you will never be happy. Okay, that's it. Okay, thank you very much. Si Rhea. Sa akin, pagiging kontento. Pag naging kontento ka, masaya ka na. Apo. Okay. Tsaka, meron pa. Pag safe yung mga family. Pag na-save yung family mo. Okay. Sige. Ayun pa. Okay, thank you very much. Okay. Alam niyo po ba that we are constantly looking for something to satisfy us? We are constantly, you are constantly, I am constantly looking for someone or something na makapag-satisfy sa atin. Amen po ba? Alam niyo po ba, kahit minsan sa mag-asawa, to tell you the truth, kahit mag-asawa, nagsasawa rin sa isa't isa eh. Kaya nga asawa eh. Pag wala na yung sawa na. Pag wala na yung S, awa na lang. Diba? Pag wala na talaga, wa. Pag wala na, na lang, Diba? Kaya pag asawa, huwag mo tatanggalin yung A. Kasi magsasawa ka. Pero sa totoo lang, sa mag-asawa, minsan, alam nyo yun, minsan nararamdaman nyo yung pagiging sawa sa isa't isa. Kasi pagkagising mo siya na, buong maghapon siya na kasama mo, kausap mo, nakakasawa, di ba? Nakakasawa, di ba? Ay, walang nag-agree. Praise the Lord. Okay? Okay. Marami pong tao, okay, are constantly looking for something to satisfy them. And that includes us. Kahit na Kristiyano na tayo, huwag nating i-deny ito. Kailangan maging aware po tayo na merong void sa heart natin na hinahanap natin sa ibang bagay other than God. Okay?
That is why in this story, in John chapter 4, in verse 1 hanggang verse 26, mayroon pong inintroduce si Jesus dito na river. This is the river that we need. Ang river po, kung pag-aaralan po ninyo, ito ay isang body of water na ang source niya po ay galing sa kabundukan. Naunawaan? Okay? Ngayon, itong dumadaloy sa river is pure water. Na pag ininom mo siya, ang lamig, ang sarap. Gusto mo talagang inumin siya ng inumin. Naunawaan po ninyo? Doon sa John chapter 4 verse 1 to 26, merong isang babae na akyat ng bundok para kumuha ng tubig. Pero inintroduce ni Jesus sa kanya na merong kang tubig na pwede mong salukin kahit wala ka sa bundok na to. And that is the river that you need. Hello? Hindi, di ba sa probinsya, sino mga naka-experience sa probinsya? Ang kwento ng mother ko, sa probinsya, wala talagang gripo na direkta, yung Nawasa, Maynilad. Ang source ng tubig nila dati ay either poso, balon, or ilog. Natatawid ka pa ng bundok para makakuha ng tubig. Amen? Pero in this story, in John chapter 4, ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa babae, hindi mo, alam mo ba, pagka tinanggap mo yung tubig na ibibigay ko sa'yo, kailanman hindi ka na mauuhaw. Pag tinanggap mo yung tubig na inaalok ko sa'yo, hindi mo nahahanapin yan sa ibang tao, sa experience, o sa mga bagay-bagay. Alam mo ba yon? Ngayon, pag-usapan po natin itong John chapter 4. In this story, from verse 1 to 26, si Jesus po galing ng Judea. Papunta po siya ng Galilee. At bago siya makarating sa Galilee, dadaanan niya yung Samaria. Ang Samaria po ay, doon niya nakita yung Samaritan woman. Ang isang Samaritan po ay, ang tawag dito, karumal-dumal o kadiri sa isang Hudyo dahil si Jesus ay Hudyo. Isipin niyo na lang ganito. Si Jesus halimbawa ay puti, tapos yung babae ay itim. Okay? Parang merong ganong sa kanila, barrier. So, ang mga Hudyo nung panahon po na yon, pagpupunta sila ng Galilee mula sa Judea, iiwasan nila nung Samaria. Sasadyain nilang iwasan yon kahit yun ang pinakamaikling daan papunta ng Galilee. Pero si Jesus, sabi niya sa John chapter 4 verse 4, tingnan nyo. John chapter 4 in verse 4, He needed to go through Samaria. Kailangan niyang dumaan, kailangan kong dumaan sa Samaria. Siya po ay Hudyo, At ang isang Hudyo, hindi niya sasadyain na pumunta ng Samaria because he knows na merong gap between them and the Samaritans. Pero sabi ni Jesus diyan, he needed to go through Samaria. Bakit? It was necessary for him to go through Samaria. Bakit? Just for that one woman. Amen po ba? Kailangan niyang dumaan doon kahit hindi doon ang regular na daan ng isang Hudyo papunta ng Galilee. Alam niyo po ba, naniniwala ako na walang aksidente sa Panginoon. Kaya mayroon nag-invite sa'yo, kaya may nag-share sa'yo ng Word of God, kasi mayroon talagang plano si Lord sa'yo. Diba? Hindi aksidente na 10 years ago, nakarinig ka ng street preacher, o kaya ng preacher sa bus, or sa jeep, ang isip mo nun nakukornihan ka pa. Pero sa totoo lang, mayroon na tinatanim sa'yo si Lord noon. Amen? Hindi aksidente na nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi aksidente na nandito ka. Hindi po aksidente na naririnig mo tong mensahe na to ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo po si Jesus, sa pagbinasa niyo po yung Gospels, He often stops on His way.
for someone who needs to find the way. Amen? Kahit napapunta siya ng ganitong lugar, hihinto siya halimbawa dyan sa Samaria. Hihinto siya sa Jericho. Hihinto siya for just one person. Because that one person needed him. Hindi lang nila alam. Amen po ba? Maraming mga tao, hindi sila aware na kailangan nila si Lord. Pero hanggat hindi mo sila nasiran, hindi nila marirealize na kailangan nila si Lord. Amen? That is why, mga kapatid, kung patagal ka ng Kristiyano, dapat nakakapagbahagi ka na ng Word of God sa iba. Kasi baka yung kakausapin mo na yon na hindi mo alam, kailangan pala talaga niya si Lord nung araw na yon. Kasi kung hindi, magpapakamatay na siya. Gugustuhin niyo ba yon? In that story po, alam ni Jesus na ang babaeng ito ay kumilala sa Diyos. Ang mga Samaritans po kasi, they were half Jews. Kalahating Hudyo sila. So, kilala nila si Yahweh. So, uhaw din sila sa Diyos. Maraming tao sa loob ng church at sa labas ng church, uhaw kay Lord. Hindi lang nila alam kung paano lumapit kay Lord. Unless someone goes out of their way and talk to them. Amen po ba? Hallelujah. Hindi po natin alam na yung babae pala na yon, kasi ang istorya nitong babae na ito, nag-iigib siya ng katanghaliang tapat. Samantalang, ang kaugalian po ng mga Israelitang babae, nag-iigib sila sa umaga kasi hindi mainit eh. Sabay-sabay po na nag-iigib yung mga babae during the morning. Pero itong babaeng ito, pinili niyang mag-igib sa katanghaliang tapat wherein wala siyang kasama kahit na isa. Bakit? Kasi nahihiya siya sa mga makakasabay niya mga babae. Pag-uusapan kasi siya. Bakit? Kasi siya ay isang babaeng haliparot. Malandi. Paiba-iba siya ng asawa. Kaya umiiwas siya. Okay? Umiiwas siya. Pero, yung time na iiwas siya, para hindi siya makita ng ibang tao, yun yung time na pumunta si Jesus doon sa lugar na pupuntahan ng babae. Doon sa balon na pag-iigiban niya ng tubig. Amen po ba? Sinasadya talaga ni Jesus yung mga pagkakataon na yon. Alam niyo po ba, sa pag-aaral ko po nung storya na yon, nakita ko po na pagod na tong babaeng ito, hindi lang physical. Di ba kasi akit siya ng bundok para kumuha ng tubig. At hindi lang yon, pinagtatakpan pa niya yung sarili niya sa iba. Tinatago niya yung totoong siya sa iba. I think this lady, this woman, is tired. Pagod na siyang pagtakpan ang kasalanan niya. Pagod na siyang pahirapan ang sarili niya. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka ba napapagod? Ha? Hindi ka ba napapagod? Paulit-ulit yung nangyayari sa'yo, hindi ka ba napapagod? Ha? Pagod na siya, piliting abutin ang kasiyahan na kailanman hindi kayang ibigay ng mundong to. Amen? Mga kapatid, you may try to pretend or deny that you don't need the Lord. You can, ang tawag dito, kaya mong ipakita ang straight face sa akin o sa kahit na kaninong tao dito sa church na okay ka. Pwede mong sabihin, pwede mong ipakita na walang problema sa'yo. How would I know? How would we know? Nasaan ang attention mo habang nagsasalita si Lord? Tama? People who are disinterested in listening to the Word of God, these people are the kinds of people who fake it till they make it. Alam niyo ba yung phrase na yon? Fake it till you make it. Pakita mo lang, sige, na okay ka. Sa harapan ni pastor, sa harapan ng mga pamilya mo, ng kapatid mo.
Pero hindi talaga totoo. Okay? Kaya, hindi po alam nitong babaeng ito na hindi po physical at emotional thirst yung nararamdaman niya, kundi spiritual thirst. Diba? Yung spiritual thirst kasi, kahit sa atin po, hindi tayo aware that we are spiritually thirsty or spiritually hungry. Hindi tayo aware doon. Kaya, we are seeking things. We are seeking attention. Tama po ba? Kaya merong mga babae, merong mga lalaki na kinukuha yung attention sa social media. They want the attention. Diba? Kaya magpo-post sila ng sexy, magpo-post sila ng kung ano-ano para mapansin sila sa social media. Tama po ba? Tama ba? Kasi meron silang kauhawan na hindi nila ma-explain. Kailangan ma-satisfy. Amen? Hallelujah. Sabi po, basahin po natin yung John chapter 4 in verse 10 hanggang verse 11. Hallelujah. Sabi ni Jesus sa kanya, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." Verse 11, the woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water?" So sa pag-uusap po ni Jesus at nung babaeng ito, sinabi ni Jesus, alam mo, yung iniigib mong tubig, ang uminom niyan, mauuhaw ulit. Pero yung ibibigay ko sa yung tubig, pag sino man ang uminom nun, hindi na muling mauuhaw. Sabi ng babae, saan mo kinukuha yan? Saang source niyan? Diba? Inalok siya ni Jesus ng tubig na hindi siya aware na kailangan niya. Amen? Sometimes po talaga, totoo yan, hindi aware yung mga tao na kailangan nila si Lord unless you share Jesus to them. Nahihiya lang tayo minsan madalas, na i-share si Jesus sa kanila. Pero sa totoo lang, uhaw na sila kay Lord. Ganon din tayo noon. Hindi natin po alam na uhaw na pala tayo sa attention ni Lord, sa presence ni Lord. Tama ba? Hindi mo alam na kailangan mo pa si Lord. Not unless na-experience mo itong trahedya sa buhay mo, na doon ka na tumawag ng totoo kay Lord. Kasi may nangyayari na sa buhay mo na hindi mo na matake. Amen? Kung saang source ka na pumunta pero hindi na satisfy until na-discover mo na gawin mong source si Lord. Amen? Sabi dyan sa verse 14, "Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. And the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Di ba? Ito ay tubig that will be in you. Ano ba yung tubig na dadaloy mula sa kaloob-looban mo, sa kaibuturan ng puso mo? Ang sabi ng John chapter 7 in verse 37 hanggang 39, "On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, 'If anyone thirsts,'" sabi mo sa katabi mo, nauuhaw ka ba? "If anyone thirsts, let him come to me and drink." Verse 38, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." He who believes in me.
out of his heart will flow. Will flow. Sabihin niyo po, will flow. Dadaloy. Dadaloy ang tubig na buhay mula dyan sa iyong puso. Amen? Sabi ng verse 39, but this he spoke concerning the Spirit. Yung river pala na kailangan ng tao para masatisfy siya ng totoo is the Holy Spirit. One of the symbols of the Spirit's presence or the Spirit's manifestation is a river. Sabihin niyo nga po, river. Rivers of living water. Take note, sabi doon, rivers. Hindi river, rivers. Amen po ba? Para hindi ka na talaga maghanap ng iba. Ibibigay niya sa iyo yung source ng complete satisfaction. Amen? Hallelujah. At ang sabi nga po, kapag nasa inyo ang Holy Spirit, He will tell you that Jesus Christ loves you. Kaya hindi mo na hahanapin ng love sa iba. Amen? Hindi ka na madadaya ng love ng iba. Kasi alam mo na yung true love eh. Diba? Hindi ka na maghahanap ng number 1, ng number 2, ng number 3 kasi na-experience mo na yung true love eh. Naunawaan po natin? Yun yung istorya ng babaeng ito eh. Nung siya'y kinatagpo ni Lord, meron siyang asawa o kinakasama kasi hindi sila kasal eh. Ang sabi ni Jesus nung nag-uusap sila ng babae, sabi niya dun sa babae, sabi rito, basahin natin. In John chapter 4. Basahin po natin sa verse 15 hanggang 18. Sabi rito, verse 15 to verse 18. The woman said to him, Sir, give me this water. Diba? Binanggit na ni Lord na magfo-flow sa iyo. Kapag lumapit ka sa akin, hiningi mo yung tubig na binibigay ko, hindi ka na mauhaw muli. Ang sabi ng babae, Sir, give me this water, that I may not thirst nor come here to draw. Sabi ni Lord, Jesus said to her, Go, call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. And Jesus said to her, You have well said, I have no husband. 6:18, For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Tingnan nyo ha. Sabi ng babae, Sige Lord, bigay mo sa akin to. Bigay mo sa akin na tubig na to para hindi na ako maghanap ng ibang source. Ibigay mo sa akin to. Ano yung in-address sa kanya ni Lord? Yung kasalanan muna niya. Kasi hindi kanya mapupuno hanggat puno ka sa sarili mo. You will never be satisfied of what God can offer to you if you yourself are full of yourself. Naunawaan po niya. So you need to be emptied of yourself first. Kailangan mo nang mawala yung mga kagustuhan mo para sa sarili mo, para mapuno ka niya. Hello? Kailangan maalis mo na yon. Yung kauhawan mo sa kasikatan, yung kauhawan mo sa fame, yung kauhawan mo sa pera, yung kauhawan mo sa maraming lipstick, sa maraming makeup, sa maraming damit, sapatos, pabango, bagong gamit. Shopee! Diba? Walang hinto yung notification na Shopee eh. Kasi hanap ka ng hanap ng bagong gamit eh. Wala kang magawa sa pera. Gusto mo lagi may bago. Bagong kutsara, bagong tinidor, bagong sandok, bagong kaldero. Akala mo doon ka masasatisfy eh. Hello? So, you need to be cleansed before you get filled. Amen po ba? Hindi natin maranasan yung full satisfaction that comes from the Lord. Yung sabi dun sa Acts 3:18 na times of refreshing. Sabihin nyo nga po, times of refreshing. Hindi po ma-appreciate ng isang tao yung refreshment na galing sa Diyos kung ikaw sa sarili mo ay punong-puno ng mga bagay sa mundong ito. Diba? Tingnan nyo to, sa buhay mag-asawa lang eh.
Kapag ka merong number 2, hindi mo ma-appreciate si number 1. Di ba, Jordan? Di ba? Ikaw ba ma-appreciate mo ng totoo si number 1 kung meron ka number 2, number 3, 4, and 5, and 6? Hello? Mabibigay mo ba yung totoong ikaw kung meron kang 2, 3, 4, 5, and 6? Di ba yung babae? Sabi niya, dalhin mo dito asawa mo. Sabi ni Jesus, sabi niya, wala po akong asawa. Tama ka doon. Nagkaroon ka na ng 5 kinakasama. Yung kasama mo ngayon, hindi mo pa rin asawa. Di ba? Umamin yung babae. Hinihingi niya yung satisfaction. Sabi ni Lord sa kanya, dali mo asawa mo rito. Pero umamin siya, wala talaga siyang asawa. Nabubuhay siya sa kasalanan. Yung tinatago-tago niyang kasalanan sa harap ni Jesus, inamin niya. Amen? Inamin niya sa harapan ni Jesus. Yung dumi niya na pinagkatago-tago niya, meron pa siyang dummy account. May alternate account. Tinago-tago niya sa harapan ni Jesus, sinabi niya. Okay? At siya ay, binigyan ni Lord ng tubig. Hallelujah. Ang sabi po dyan, you need to be cleansed before you get filled. Sabi mo sa katabi mo, you need to be cleansed before you get filled. Kung gusto po ninyo na ma-enjoy yung ino-offer ni Lord, kailangan mo nang malinis. Tingnan nyo to, Zechariah chapter 13 verse 1 to 2. In that day a fountain shall be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness. Alam niyo po ba yung tubig is also a symbol of cleansing? Di ba? Naliligo ka ba ng juice? Hindi naman, di ba? Ano pinanliligo mo? Tubig. At yung tubig na yon hindi basta-basta kung saang source. Di ba? Kailangan malinis yung source. Ikaw ba maliligo ka sa tubig ng imbornal? Sa tubig ng kanal? Yung pinagmumugan mo, ililigo mo ba yon? Di ba hindi? So, kailangan malinis tayo. Sabi diyan, in that day, a fountain shall be opened. Sabihin niyo nga po, fountain. Di ba ang sarap maligo sa fountain? A fountain shall be opened for the house of David. Ano po yung house of David? Ito yung lipi daw ni David. Ang lipi po ni David, diyan nagmula. Diyan na sumilang ang Panginoong Hesus. At ang lahat po ng sumampalataya sa Panginoong Hesus, mayroong access doon sa fountain. Hello? Merong access dun sa refreshment. For what? Sabi dyan, for sin and uncleanness. Ang Holy Spirit pala nanahan sa'yo, lilinisin ka niya. Hello? Lilinisin ka niya. Iko-convict ka niya sa kasalanan para the next time na maisip mo ulit yung maruming kasalanan sa buhay mo, maiiwasan mo na siya. It shall be in that day, says the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols from the land. Yung mga idols sa heart, sa isip natin, sa buhay natin, mawawala po lahat yan when the Holy Spirit comes in your life. Amen. Hallelujah. Next, you get filled. Pag nalinis ka na, at napuno ka na, sabi diyan, you get filled so you can worship in spirit and in truth. Nung na-address na yung kasalanan ng babae, sinabi sa kanya ni Lord, in John chapter 4, in verse 23 to 24, the hour is coming and now is when the true worshipers, sabi niyo nga po, worshipper. Alam niyo po ba, para ma-address yung sin cycle sa buhay mo, you need to experience true worship. Tunay na pagsamba. Sabihin mo nga sa katabi mo, true worship. Marami po nasa loob ng simbahan, hindi totoo yung pagsamba. Kaya hindi sila nasasatisfy. Amen? This is what will satisfy your soul and your spirit. Your intimacy and your relationship with God.
Yun lang po yung makapag-satisfy sa buhay mo. Amen? That alone will satisfy every one of us this morning. Sabi diyan, the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Isaiah chapter 12 verse 3 to 4, sabi rito, therefore, with joy, you will draw water. With joy, you will draw water. Walang totoong mananampalataya ang nakokornihan sa pagsamba. Diba? O nahihiya na mag-worship. With joy, you will draw water. From the wells of salvation, in that day you will say, praise the Lord, call upon His name, and declare His deeds among the peoples, make mention His name is exalted. Zechariah 14 verse 8 to 9, sabi dyan, in that day it shall be that living waters, sabi niyo po, living waters. Living waters shall flow from Jerusalem, half of them toward the eastern sea and half of them toward the western sea. In both summer and winter it shall occur. And the Lord shall be king over all the earth. And in that day it shall be, the Lord is one, and His name one. Amen po ba? In that last phrase sa John chapter 4, 25 to 26, sabi niya, the woman said to Him, I know that Messiah is coming, who is called Christ, and when He comes, He will tell us all things. And Jesus said to her, I who speak to you am He. Okay. For you to get this, again, you need to be aware. You need to realize that every one of us has a great need or a great void inside your heart that only God could fill. Siya lang po yung makapagpuno niya. Kailangan mo pong dumating sa realization na meron talagang, ano ba yung void sa Tagalog? May emptiness. May empty space sa heart nating lahat na si Lord lang po yung makakapuno. You need to realize that. If you do not realize that, kung hindi mo aaminin yun sa buhay mo, hindi mo matatanggap yung inaalok sa'yo ni Lord. Pero kaya ka nandito kasi gusto niyang tanggapin mo yun. Amen po ba? Kaya ka umakyat sa church na to para tanggapin mo yun. Okay? Hindi para iwasan yon, huwag kang matakot na mawala yung kailangan mawala sa buhay mo. Kaya alam nyo, kaya gustong mawala ni Lord yun sa buhay mo kasi ikapapahamak mo lang yun. Hello? Ikapapahamak lang natin yon. He wants you to be satisfied with Him and in Him. To enjoy Him. Amen po ba? Because He wants to reveal Himself to you. Katulad nung sinabi kanina, I who am speaking to you am He. Amen? Kanina pa po mga kapatid, hindi po ako yung nagsasalita dito, kundi ang Diyos, ang Panginoon na nagsasalita sa inyo, through me. He wants you to come to Him. He wants you to draw waters from Him. He wants you to come near, draw near to Him. Amen po ba? Gusto niya lumapit kayo sa Kanya ng totoo. Gusto niya kasi magkaroon kayo ng intimate relationship sa isa't isa. Nang sa ganon, hindi mo nahanapin sa iba. Source. Are you willing? Tanungin ko po kayo mga kapatid. Are you willing to choose Jesus to be the sole source of your joy, your happiness, your blessing? Are you? Do you choose Jesus? Na siya lang yung maging kaligayahan mo? Ha? Because when you choose Jesus,
your life will turn 180 degrees. Sabi ng Bible, in Jeremiah chapter 33, in verse 3. Jeremiah chapter 33, in verse 3. Ayan, pakibasa nga po, ready? 1, 2, 3, go. Ayan, sa Tagalog nga po kay Dave. Oh. Basa, 1, 2, 3, go. Huwag ka sa akin. Ayan. Ito pong mga kahangahangang bagay na hindi pa natin alam, i-reveal lang po niya sa lugar na kung saan intimate ka sa Kanya. Hello? Na siya lang yung nasa isip at puso mo. 1 Corinthians, dito na ako magtatapos. 1 Corinthians chapter 1, chapter 2, verse 9 hanggang verse 10. Then we will pray. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 hanggang verse 10. Sa Tagalog, Kuya Dave, sabi dyan, ganito ang sinasabi ng kasulatan, wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Tingnan nyo yan, ha? Hindi pa po nare-reveal kung ano yung nakahanda daw ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Pero sabi ng verse 10, ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Again, when you come to Jesus and you come to a point where you realize that nothing in this world can satisfy you, that He alone can satisfy you, at tatanggapin mo yung totoong repentance at totoong pagsamba sa Diyos, yung sabi dyan, ipapahayag sa iyo yung mga bagay na kahanga-hanga. Yung mga bagay na hindi mo ine-expect na kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Kung lalapit ka sa Kanya. Amen. Hindi mo na po kailangan na gumawa ng kung ano-anong bagay. Dumiskarte ng sarili mo. Kasi ipapahayag na sa iyo ni Lord kung ano yung tama at yung mabuti. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Before we sing this song, I would like to invite everyone who are thirsty and hungry for the Lord to come to the altar.